Dagdag na budget para sa 2025 ang hirit ng mga ahensyang humarap sa Senate Finance Committee ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Halos 1 bilyong piso ang inihirit na dagdag na pondo ng Office of the Ombudsman para sa 2025. Higit kalahating bilyong piso dyan ay para sa pag-hire o pagkuha ng mga dagdag na abogado. 400 million pesos naman ang kailangan para magtayo ng satellite offices. 18 million pesos sa pampasweldo sa dagdag na non-legal employees. Ang mga ito raw ang nakikitang solusyon ni Ombudsman Samuel Martires para tugunan ang pagkaantala ng mga kasong isinasampa sa kanila. The office has decided to merge the fact-finding investigation as well as the preliminary investigation, create additional bureaus, and hire additional lawyers. Right now, we're filling up some vacancies. This, I hope, will address this problem of inordinate delay. Sa budget hearing sa Senado, iginiit ni Martires na karaniwang nadidismiss ang isang kaso dahil sa tagal ng investigasyon. Katunayan, umaabot sa 2 hanggang 3 taon bago makumpleto ang investigasyon nila sa isang kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa inilatag na budget proposal ng Department of Budget and Management para sa Ombudsman, nasa 5.8 billion pesos ang inilaang pondo para sa ahensya sa 2025. Pasok dyan ang paggasto sa personal services, maintenance and other operating expenses at capital outlay. May higit 51 million pesos ding pondo para sa confidential funds. Malayo sa 1 milyong pisong confidential funds ng Ombudsman ngayong taon. Gate ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa ang Ombudsman sa nangangailangan talaga ng confidential funds. In your opinion, Ombudsman Martires, would you need this 51.4 million confidential fund? And have you utilized the 1 million allocation that you had in 2024? Of course, Your Honor, we need the 51 million. But as I said, there are other investigating agencies who need this money more than us. If you can give us the same amount that you gave us last year for 2024, the 1 million, that will be very sufficient for us, Your Honor. Lumusot naman sa Finance Committee ang hinihinging budget ng Ombudsman, pero pag-uusapan pa sa plenaryo kung maibibigay ang hinihingi nilang dagdag na pondo. Dagdag na budget din sa 2025 ang hirit ng Commission on Audit. 13.4 billion pesos ang budget ng COA na itinoka ng DBM, pero humihingi sila ng karagdagang 56 million pesos. Sinabi nila ito matapos imungkahin ni Senador Grace Poe na gumamit ng artificial intelligence o AI ang ahensya sa kanilang trabaho. We are on the steps right now scanning the documents. We are still in the process of exploring the AI technology. And in fact, the Mikael project that was not included in the budget, ito po yung konsepto that we're trying to work on. Sa huli, lumusot din sa komite ng Senado ang hinihinging budget ng COA, pero pag-uusapan pa raw kung ibibigay ang hinihingi nilang dagdag na pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.